Pero sinabi ni Wolfgang, sige, sponsoran kita, kaya nagtataka yung immigration dahil yung papeles ay yung authentication ay sa isang sponsor na German, tama? Yes po, sir. Nakita po natin during ilan po siyang attempts to depart, there was a circumvention of the requirements po upang makapagtrabaho abroad. The Department of Migrant Workers actually released po several advisories na po about this scheme. This is an illegal recruitment scheme po. Kung ikay nakaalis, yung visa mo pa rin, non-working visa. You are now going there as a tourist. Natural, yung immigration, i-offload ka kasi may pagdududa sila. Mag-a-apply ka ng trabaho. Wala kang papel. Huhulihin ka rin doon. Lumapit po ako sa hashtag ipabitag mo para ireklamo ang immigration officer na kumuha po ng original authenticated affidavit of support na galing po sa Philippine Embassy sa Frankfurt. Ako po ay in-offload una-una sa kadahilanan daw na hindi daw ako pwedeng i-sponsor ng hindi ko kamag-anak. Investigahan daw po nila ako dahil po hindi po sila naniniwala na yung hawak kong document ay legit. Pupunta po sana ako sa Germany para po mag-aral ng lengguwahe. Dahil dito po kasi na-expired po yung German language certificate namin dito. Doon po, maliban po sa advance yung pagtuturo, wala pong expiration date. Ang gusto ko lang pong mangyari ay maibalik po sa akin ang original documents ko at maklear po yung pangalan ko na hindi po ako nag-submit ng hindi authentic na document. Gaya po ng sinasabi nila. At ayoko po sanang magkaroon ng record na ganito dahil former OFW po ako for 10 years at may balak pa po akong umalis pa po papuntang abroad. Yun lang po. Maraming salamat. November 13, 2023, scheduled flight na si Janice papuntang Germany. Subalit, hindi pinayagan makaalis ng bansa si Janice dahil ayon sa immigration, ang kanyang mga nakausap ay ito raw pinagdudahan ng kanyang papeles na sinumite. Nagtaka rin daw ang immigration officer nang sabihin ni Janice na isang kaibigan ang mag-sponsor sa kanyang pag-aaral sa Germany. Ang pangalan ng kanyang sponsor si Wolfgang Erich Ernst, na isang Dutch national na nakilala niya sa isang website. Sa parehong petsa ay na-offload ang flight si Jessa dahil hindi raw siya pwedeng suportahan ng kanyang kamag-anak. Subalit ngayon, ayon kay Janice, ay original lahat ng kanyang pinasang dokumento at wala siyang intensyon na lumabag sa batas dahil dati siyang OFW. Ngayon, kasama natin si Janice. Matagal mo nang pinag-isipan to, talagang popondo ka, talagang namumuhunan ka para mag-aral ng German language. Yes po, sir. So, yung papers na presenta mo paalis ay parang sinuri ng immigration at doon naging dahilan na ikaw ay in-offload. Tama? Yes po, sir. Ano daw ang dahilan? Hindi daw, tinatanong po nila ako, sir, kung saan ko kinuha yon. Yung authenticated affidavit of support and guarantee. Pinapaamin po niya ako kung saan ko ba talaga, kung paano ko nakuha yon. So ang sabi ko po, ipinadala po ng sponsor ko sa akin. Sponsor mo? Sino? Si Sir Wolfgang po. So dahil siya po ang nagpa-authenticate ng document na yon doon. So yung nakilala mo sa website. Yes po, sir. Wala kang relasyon dito? Wala po, sir. So nagmagandang loob lang siya na in-authenticate na siya mag-sponsor sa'yo? Yes po, dahil itinuring na po nila akong family, sir. Parang anak na po ang turing nila sa akin. So paano mo nakilala si Wolfgang? Way back 2013, 2014 po, nasa Singapore po ako. Okay. Nangarap po ako mag-apply pa Europe. Okay. So, nag-check po ako sa website ng mga possible po na pwedeng applyan. So, that time po, nakita ko po yung post ni Sir Grabs na nangangailangan po siya ng RN para sa kanyang wife na disabled. Which is parang disabled. Yes po. So, pero ang sponsorship mo roon, supposedly,
is trabaho. Parang gano'n. Yes po, disabled. dapat po sir, yes Dapat po. siya. That Pero time. sinabi ni Wolfgang, sige, sponsoran kita, kaya nagtataka yung immigration dahil yung papeles ay yung authentication ay sa isang sponsor na German, tama? Yes po sir. Ano pa yung papel na pinakita mo na galing sa embassy natin or anything? Or what is that? Para saan yun? Yun po yung requirement ng mga sponsor na non-relative like yung affidavit, yung guarantee po na hindi po ako lalabag sa mga kasunduan. Mga kasunduan. Tapos yung ng ating yes po. embassy. Yes po. Pero pinaka-main sponsor mo rito, hindi is either family mo or a company should sponsor your job. Pero job yon, hindi German language. Ang German language po, sir. Pero mag-aaral ka lang 6 months. Yes po, sir. How many months yung pag-aaral mo? 5 months lang po, 5 sir. months lang. Yes po. Wala bang German language dito sa Pilipinas? Meron po, sir. Bakit hindi ka nag-aral dito para nang sa ganun mag-apply ka ng trabaho as soon as you find out na mag-German language na tutunan mo? Tanong ko lang naman. Apo. Nag-aral po ako dito, sir. Kaya nakapasa po ako ng B1 pero nag-expire na po yung aking certificate po. Kasi for the German language? Yes po. Kinakailangan. Kung nag-expire na, at least marunong ka na. Parang English language. Pag natutunan mo na yan, kaya mo nang salitain yan. Bakit walang expiration ng English language? Sa German language ba nag-expire? Yes po, sir, dito. Okay. Pag isang bagay pala, baka kailangan salitain ko, baka mag-expire, ano? Baka mapaso, ganun ba? Yes po, sir. So, okay, sige, sandali, ano? Kaya siguro nagkaroon ng problema rito. Sige, sa issue na to, para magbigay linaw sa atin, ano? Si spokesperson ng Bureau of Immigration, si Dana Sandoval. Narinig niyo po ba, ma'am, ito na parang na-offload po siya, ma'am? Kasi pinagdudahan ata, may nakilala siya sa website, matagal na. Yes. At mag-aaral daw siya sa German language sa Germany. Kaya lang yung sponsor nagka-problema kasi hinahanapan daw ata ng authentication ng inyong agent. Pero nagbigay naman ng guarantee, letter of guarantee, yung ating embassy sa Germany. yes po. Na hindi siya lalabag na mga kung anong batas. Pero ano bang nakikitang issue rito, ma'am? Para medyo maliliwanagan yung nanunood ho sa atin. At the same time, natututo rin po sila for purposes of educational, informational, ma'am. Anong babahagi niyo, ma'am? Anong mali? Yes po. Yes po, ito sa atin ng inyong staff, agad po nating pinatingnan kung ano po ang nangyari dito po sa kaso ni Ms. Janice. Nakita po natin during parang nakailan po siyang attempts to depart. I think ang nakikita po natin dito is there was a circumvention of the requirements po upang makapagtrabaho abroad because during the interviews po, it was clarified po na siya po ay ang kanya pong pupuntahan ay kanyang potential employer. And the POEA po, the Department of Migrant Workers, actually released po several advisories na po about this scheme wherein ang ilan po natin mga kababayan, this is an illegal recruitment scheme po kung saan po yung ilang mga kababayan po natin ay iniimbitahan upang mag-undergo ng language training abroad. But the actual purpose po is really for employment. Kaya ako, magtatanong lang. German language, pwede mong pag-aralan dito, pero bakit hindi ka lang nag-apply for the job? Tama po kayo. With the Department of Migrant Workers po, sila po ang naglalabas ng mga legal po na mga trabaho abroad kung saan po hindi po tayo bibiktima or maabuso po because these kinds of schemes po, it's really a circumvention of the laws po natin and kailangan po talagang kumuha po ng appropriate permits from the DMW bago po tayo makapagtrabaho abroad for our protection na rin po. Okay, mag-apply ka ng trabaho pero English language. Siyempre, hanapan ka ng sponsor. Siyempre, mga immigration, kapareho mo, pinoprotektahan din yung mga kapareho natin. Okay, Dana? Okay. Kung nakikinig ka, sige, hayaan ko siya si Janice na kausapin ka na lang para medyo mabigyan mo ng linaw, ha? Yes, sir. Yes. Sige. Sa Germany po, hindi po allowed ang private employment. Pangalawa po, ma'am, bago po sila mag-hire, halimbawa ng company or ng employee, kailangan po muna ng qualification. Kailangan po muna ma-recognize ang qualification ng employee na i-hire nila. Which is,
wala po ako doon. Hindi pa po ako recognized. So, papaano po ako mag-a-apply ng trabaho, ma'am? And number one requirement po sa pag-a-apply ng trabaho doon is kailangan po valid po yung certificate mo. Kailangan po fluent ka. For example, ako po, gusto ko pong mag-work sa medical industry. Kailangan po, ma'am, fluent po ako sa German language. Kailangan po qualified po ako, recognized po ako. Which is, hindi ko po magawa yun, ma'am, kasi unang-una po, sa German language pa lang po, hindi na po ako bihasa. Kaya po gustong pumunta doon para mag-aral, ma'am, kasi doon, mahahasa po yung knowledge ko, kasi native speaker po yung mga magtuturo. Tapos po, ma'am, araw-araw ko pong mapapractice. Kasi dito, ang tagal ko na po nag-aaral, ma'am, pero yung galing ko, hindi pa rin po ganun yung equivalent. So, yun lang po yung gusto kong sabihin, ma'am. And gusto ko lang po, ma'am, i-clarify yung sa offload po na, yung previous offload po na sinabi nyo, Ma'am Dana. I understand po, I fully understand po yung concern ninyo, lalong-lalo na po yung na-mention ninyo is gusto nyo rin talagang makalipad because of this, no? Pero siguro po, there is a need, una po sa lahat, there is a need to clarify that working abroad ay hindi po individual to a company, hindi po siya as trivial matter as that na isang individual ay makikipag-usap sa isang kumpanya o sa isang training or sa volunteer company. It's really a government-to-government activity po. Ang gobyerno po ng Pilipinas at ang gobyerno po ng Germany ay may mga kasunduan po through the Department of Migrant Workers kung saan po merong mga restrictions, merong mga requirements for each individual po na ipinapadala po abroad. And nakapag-release na rin po ang Department of Migrant Workers ng marami pong advisories that are similar po dito po sa kaso na napabanggit ninyo, wherein meron pong language training or skills training po, which is really a circumvention of the requirements set by the two governments. It's not just set by Philippine Immigration. Kami po ay taga-implement lamang ng mga napag-desisyonan po ng dalawang gobyerno, ng the government of Germany and the government of the Philippines. And there are specific requirements na hinahanap po ng government of Germany at nire-require naman ng Department of Migrant Workers to really protect our workers na pinapadala po doon. And ito pong mga uri po ng mga trainings ay nakita na po na isang illegal recruitment modus because this is not supposed to be an individual applying for another company, for a company, but through the government because again, it's a government-to-government decision. Okay, malinaw sa'yo? Yes po. Ma'am Dana, maraming salamat sa pagbigay linaw. Alam ko maraming na nanonood sa atin, nakikinig na yun, natututo rin, ano? Kasi napaliwanag niyo po yung exactly kung anong gusto niyo ipaliwanag. Siguro naging malinaw na rin kay Janice. Okay, ma'am? Salamat, sir. Yes, sir. Salamat po. At least po, we give information on how things are really kasi these are very complicated matters para nabibigyan linaw din po yung mga aspiring OFWs po on what they should be getting before going abroad. Salamat po and good morning. Okay, mabuhay po kayo. So, ganito. Ikaw na mismo nagsabi na private employment not allowed. So, ngayon, very important to. Kasi yung agency, inatasan ng gobyerno. Isasabihin ngayon ng government to government, Germany and the Philippines, idadaan sa DMW, tapos ipopost yan, o di naman kaya ipapasa sa isang employment agency. Kung talagang bihasa ka na, Okay, sir. protektado ka, alam na lalabas ka, namomonitor ka, hindi ka man pagsasamantalahan. Kasi you're under the protection of the Philippine government. Pag mag-isa ka, nakaalis ka man, maraming posibilidad na ikay maabuso. Kasi kung ikay nakaalis, yung visa mo pa rin, non-working visa. You are now going there as a tourist. By the time, or pag sinabi, anong visa? Halimbawa, pumunta ka ron, anong visa nga hawakan mo? Tourist ba yan? Or what is that? Of course, you have to study tour, hindi ba? Parang gano'n, hindi ba? Tourist ka pa rin because you'll be staying there for 6 months or 5 months. After that, babalik ka.
So, natural, yung immigration, i-offload ka kasi may pagdududa sila. Anong susunod pag naging bihasa ka na sa German language? Ang visa mo sa Germany, sabihin natin, sabi mo, 5 or 6 months lang. Example lang to. Yes po. After that, mag-a-apply ka ng trabaho. Wala kang papel. Huhulihin ka rin doon. Illegal ka ngayon. Even though you can speak German, pero wala kang work visa. Kasi parang tumalima o nagkulang yung ating immigration na alam naman nila may mga memo di ba? Mula sa POE, sa Department of Migrant Worker at saka sa mga na itong dapat ninyong tuparin. Okay? Yes po. Okay na sa'yo? Yes, sir. Okay na, sir. Ano bang probinsya mo? Ilocos, sir. Ilocos. Norte. Ilocos Norte. Sino bang... Saan ba yan? Ilocos Norte? Yes, sir. Malapit po kila Bongbong Marcos, sir. President Bongbong Marcos. Abay, kita mo nga naman. Okay. Sige, okay? Thank you, sir. Usap na lang tayo sa baba. Yeah, thank you very much, sir. Alright, okay. Sige, ganito. Higit sa sumbungan, investigahan. Anumang reklamo, binibigyan solusyon at aksyon ng nag-iisang pambansang sumbungan. Dahil ang aming serbisyo at tulong, yung tulong at serbisyo may tatak-bitag. Ako po si Ben Tulfo. Ito po yung tatak ng aming public service at tulong. #ipabitag mo.